Hello! Good day mga kasaka. Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog, at panibagong update na naman. So, for today's video, hindi ko pa alam ang topic. Bahala na lang kayo kung ano may tatopic ko. So, siyempre, dahil nga ang ating channel ay para sa aking backyard farm, no? Simpleng magsasaka. Siyempre, titignan natin, bibisitahin natin yung ating backyard farm. So, let's go! So, rating lang natin. At galing sa paghatid sa aking asawa. At walking exercise na rin. So, ayun. At 9 o'clock in the morning. So, hindi pa nakapagpakain yung aking papa. So, ako na naman magpapakain. Let's go! Pero, ipakita ko lang sa inyo yung aking inahin. At nakakatuwa lang. So, ito yung aking inahin. At sabi ko nga ay parang hindi naman buntis. Pero habang papalapit yung kanyang due date, ayan, January 29, so 25 pa lang naman ngayon, 26. So meron pang 3 araw. Lumalabas yung kanyang ayan, paglaki ng yung gatas niya, ayan nagkakaroon ng laman. And tingnan nyo to, hindi man lang namaga. So, sino mag-i-expect na ganun? So, kung manganak siya sa 29 or end of this January, well, buntis nga. Yeah. Yan. So, meron tayong mga pangyayari talaga ganito na hindi natin maipaliwanag. Lapad niya na. So, naiya ito October 6. Yan. So, January ang kanyang due date. So, bakit January 29? Bilangin nyo na lang. Hindi. So, ang panganganak ang pagbubuntis ng ating mga baboy ay 115. Yan. So, minsan minus 5, minsan plus 5. So, ganun yung mga baboy natin. Hindi siya pare-parehas. So, since na pakunti-kunti lang naman yung pinapakain ko dito, kaya for sure, sasakto to. Kung meron talagang laman. Ayan. So, pakain na ako. Bibidyoan ko ba yung papakain nito? Mukhang hindi na, no? Alright. So, ang aking mga kambing. Yan. So, ang aking Rhode Island Red ay hanggang ngayon kompleto. 8 piraso. Walang bawas. Yan. So, pakainin muna natin yung ating mga maliliit. Ito nga pala, ayan, nagpalit na po ako ng turbo para sa aking mga big. Hindi, joke lang. Tara. Ayan saan kayo dyan? So, sa mga nakasubaybay sa akin, alam nyo kung gaano to kapapayat nung baby pa lang. So, ito mga naiwan na to, ito yung pinakamaliliit
sa 20 piraso na biik. At ito naman yung natira, yung anak nun na napilay. Pero tignan mo naman. Halos pantay-pantay na sila. Ayan. So, nasa ano talaga yan, nasa pag-aalaga, nasa pagmamahal para mapalaki at mapalusog mo sila. Kaya kayo, kapag may mga jowa kayo, para malusog, mahalin nyo at alagaan. So, dito naman tayo sa ating mga inahin. Alright. Padahan mo ako. Ay! Iyan. So, pasensya na kayo sa mga dumi. Ayun! Merong siyang fluid. So, ano ngayon? 26. Wala. Naglandi talaga to. Yan. Naglandi. And, wala. Kailangan natin tumawag ng technician para mapaiya ito. So, ito naman yung isa. Ay, sana tinamaan to. Pero wala namang sinyalis ng paglalan dito, kaya sana tinamaan. So, bago natin pakainin yung sa dulo na yon, dito muna tayo sa mga patining. So, tulad nga ng sinabi ko, yung natural na pamamaraan para mapalandi siya, ay kailangan natin siyang stressin. Yan. Pero hindi naman natin siya gugutumin. Kailangan niya lang may stress, magalit, at etc. Basta, kung ano yung nakakasakop dun sa stress, yun yung kailangan niyang maramdaman para natural na natin siyang mapalandi. So, finisher na to mga kasaka. Ayan. Naghahanap na tayo ng buyer nito para ma-dispose na. Ayan. Nilagyan na lang natin ng tubig. Tapos, pero yung tira dito, ipapakain na natin yan lahat. So, kuha na lang tayo ng bago ron. So, sa mga kasaka natin dyan, kung may mga kakilala kayo dito sa Albay na bumibili ng mga pangkatay, patining. Ayan. Kontakin nyo lang ako. Sabihin nyo dito sa Malinaw mayroon. Barangay Bariw. Ayan. Kay Edgar de la Cruz po. Lagyan natin ng tubig tong ating mga biik. So, pwede na sila sa wet feeding. Ayan. Sanayin natin sila sa wet feeding. So, okay din naman yung okay din naman yung dry. Okay din naman yung wet. Halos parehas lang din naman. So, bakit gusto ko silang sanayin sa wet feeding? Ay para mas mabilis na ma-digest nila yung feeds, no? Pag malambot na, mas madali nilang masipsip, mas madali nilang ma-digest, mas madaling makuha ng katawan nila yung nutrients or sustansya na kailangan ng kanilang katawan. So, ito kasi mga kasaka, ina-tape natin to na medyo na eh. Try natin na pa-paya ito. Hindi kasi namaga at wala ding lumalabas sa kanyang mucus. So, pero meron naman na dry ang kanyang paglalandi.
So yan, hanggang dito na lang ang ating video. Tatapusin ko na. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nadadagdag na subscribers. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video. Lagi tandaan sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. This is Edgar, ang simpleng magsasaka from Bicol. Peace!